Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil lagi niya tayong hinahanap. Pag nagkakasala tayo, hinahanap niya tayo. Ibabalik niya tayo sa ating safe haven. Yun ay yung sa piling ng ating tatay. Hindi siya nagsasawa na hanapin tayo. Kaya ang gagawin natin, manatili tayo sa tatay natin. Dahil sa kanila tayo makakakuha ng kapayapaan at ng maayos na pamumuhay. Dahil sa mundong to, magulo ang mundo na to, no? Alam naman natin yan, magulo ang mundo na to. Kaya, para makapunta tayo sa ating tatay, lalapit tayo kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, they are one. Kahit na magkaiba sila, si Almighty Father, iba si Almighty Father kaysa kay Jesus Christ. Pero, iisa sila ng hangarin. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, agree si Jesus Christ doon, ibig sabihin. At kung anong sinabi ni Jesus Christ, agree si Almighty Father. Yun ang ibig sabihin ng one. Kaya tayo, magiging kaisa rin tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Dapat lagi tayong isa ng goal. Gaya ni Jesus Christ at ni Almighty Father, yung magmahalan ang bawat isa at magkaroon ng isang hangarin. No? So, last time, pinasa natin yung Luke chapter 15 and 16. Yung Luke chapter 15, yun yung a lost sheep na hinahanap ni Jesus Christ. Kahit na isa man ang mawala sa atin, hahanapin ni Jesus Christ yun para maibalik sa poder ng tatay natin. At nagre-rejoice lahat ng mga nasa heaven pag nakabalik tayo sa ating safe haven. So, andito rin yung parable of the lost coin. So, same lang din ito, no? Ng parable of the lost sheep. At saka, yung parable of the lost son or the prodigal son. Na pag may nawawala sa atin, hinahanap tayo. With open arms, tinatanggap tayo ng tatay natin. Laging nagbabantay yung tatay natin na makabalik tayo sa kanya. At lagi rin nagbabantay yung tatay natin pag magpe-pray tayo. Kasi gusto ng tatay natin, lagi natin siyang kinakausap. Di ba kayo pag may mga anak kayo, gusto nyo kinakausap kayo ng mga anak niyo? Ganon din si Almighty Father, mas lalo pa siya. Dito naman sa Luke chapter 16, yung parable of the shrewd manager. Na kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkakatiwalaan, paano pa sa malaking bagay? Paano pa tayo pagkakatiwalaan na makarating at makuha ang ating inheritance in heaven kung dito pa lang sa lupa, hindi na tayo mapagkakatiwalaan? At dito rin mababasa natin yung mayamang lalaki at si Lazarus. Na hindi porke mayaman ka, mapupunta na ka na sa langit, no? At hindi porke mahirap ka sa impyerno. Hindi ganon. Dahil wala sa status ng kung nasaan ka sa society dito sa earth, ang pinipili ni Almighty Father, ang pinipili ni Almighty Father, yung puso ng tao.
kailangan natin siyang hanapin at gusto ni Almighty Father na malaman niya na kailangan natin siya. Kasi pag hindi natin sinasabi sa tatay natin na hindi natin siya kailangan, pag hindi natin sinasabi sa tatay natin na kailangan natin siya, ibig sabihin, nagmamalaki tayo, nagmamayabang tayo. Ay, hindi ko na kailangan kasi lahat na ng bagay nasa akin na bakit ako magpe-pray pa? Bakit ko pa hahanapin si Almighty Father? So, pride yun, and at the same time, hindi ka papasakop kay Almighty Father, nagyayabang ka, ang pinagyayabang mo, yung kayamanan mo dito sa lupa. Na hindi talaga may pagyayabang ang kayamanan dito sa lupa. Laging inuulit-ulit ito ni Jesus Christ. Kung sinasabi ni Jesus Christ, to ganoon din ang sinasabi ni Almighty Father sa atin. Kasi kung ano ang gustong ipasabi ni Almighty Father, pinapadaan niya kay Jesus Christ. Kaya nababasa natin ngayon sa testimony ni Matthew, Mark, Luke, and John. Nasa Luke na chapter 17 na tayo, no? Ngayon, basahin natin. Jesus said to his disciples, "Things that cause people to stumble are bound to come." May mga bagay talaga, no, or event na magiging dahilan para matempt ang mga tao o magkasala. But woe to anyone through whom they come. Pero nakakaawa yung tao na magiging dahilan para magkasala ka o para mapalayo ka kay Almighty Father. Yung tao na nagtetempt sa'yo, yung tao na nanghuhusga sa'yo, mas, mas nakakalungkot yung sasapitin ng tao na magiging cause para magkasala ka, para matempt ka. Kaya wag tayo ang maging cause na magkasala ang mga ibang tao. Mamuhay tayo ng payapa dahil anak tayo ni Almighty Father. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Mas mabuti pa na itapon sila sa dagat na merong bato na nakatali sa kanilang leeg, kesa naman sa magkasala ang isa sa mga little ones. Ano ba yung little ones? Pwede rin itong mga bata, yung little ones. Kasi yung mga bata, madaling ma-impluwensya yan. Yung mga taong hindi pa matured, madaling ma-impluwensya ng mga taong gusto silang gawa ng kasalanan o gusto nila na gumawa ng kasalanan ang mga bata. Madali kasing maloko ang mga bata. At yung little ones din ay yung mga hindi pa matured Christians. Yung ang ibig sabihin ng little ones, figure of speech. Kaya kung may bata na ikaw na dahilan kung bakit nagkasala yung bata na yun, kung bakit nasira ang kanyang buhay, at kung bakit nagkandaloko-loko ang buhay niya, ikaw ang may gawa, mas mabuti pa na itapon ka sa dagat nang meron kang bato sa leeg. Kaya lumaki yung batang yon na naging nagkaroon siya ng mental issue dahil sa ikaw ang may gawa. Karamihan sa mental issue ng mga bata, no, it pertains to sexual activity. Karamihan, no? Ngayon, karamihan ganun ang nangyayari sa mga bata.
Kasi ginagamit sila ng mga matatanda, ginugroom sila para gamitin sila for lust. Ngayon, yung mga bata naman na yun, lumalaki sila na akala nila natural yun. Kasi nasa-satisfy yung flesh nila. So, akala nila tama yun, natural yun. So, yung tao na nag-cause para maging magkaroon ng kasalanan ng isang bata, mas mabuti pa sa tao na yun, ay tapo na lang sa dagat. Dahil wala siyang pakinabang, kundi ang manakit ng mga tao. Kasi pag yung bata na yun pag lumaki rin yung bata na yun, dahil biktima siya, paglaki niya ngayon, mambibiktima rin siya ng ibang tao. So, hawa-hawa na. Nanakit yung bata na yun, nasaktan dahil sinaktan ng isang tao. Ngayon yung bata na yun, ang gagawin naman niya habang lumalaki siya, mananakit naman siya ng iba pang mga tao. So, ano yung tawag doon? Demonic possession na yun, kasi nangahawa ka ng sakit na manakit ng tao. Tapos yung sinaktan naman ng bata na yun, mananakit din sila ng kapwa nila. So, hawa-hawa na. Kumakalat ang kasalanan. Kaya lumaki yung bata na merong nakala niya normal lang yung palipat-lipat ng partner. Yun ang isang example, no? Pero marami pang ibang example. Doon lang ako may alam na pwedeng maging example kasi may nakita akong ganon. Example isa pa. Marami ang mga bata na namumolestya. Ngayon, paglaki ng bata na yun, ang namolestya sa kanya, same gender niya. So, paglaki ngayon ng bata na yun, akala niya, tama yun. Ang mamolestya naman niya, same gender niya din. So, nagiging, natutwist yung mind nila, nagiging sexual pervert sila. Lalaki siya, pero dahil sa may nang molestya sa kanya na isang lalaki, akala niya ngayon, magiging ngayon siya, magkakaroon siya ng gender dysmorphia ba yung tawag doon? Maraming ganung klaseng nangyayari ngayon. Kaya di ba ang dami nang lumabas na gender? Hindi na malaman ko anong gender ng mga tao. Dahil hindi nahihil, hindi gumagaling yung mga taong bata pa lang na minolestya, lumalaki sila na hindi sila nahihil, hindi nila nalalaman ang katotohanan. Kaya, nananakit din sila ng iba pang mga tao. So verse 3, so watch yourselves if your brother or sister sins against you, rebuke them. So, bantayan natin ang ating sarili. Kung yung brother natin o yung sister natin ay nagkasala sa atin, pagsabihan sila. And if they repent, pag nagsisi sila sa kanilang kasalanan, patawarin sila. Kahit ano pa yun, papatawarin natin. Dahil ganun yung tatay natin, mapagpatawad. Kahit anong kasalanan ginawa natin, pinapatawad tayo ng tatay natin. Kaya ang gagawin din natin, papatawarin din natin mga tao nagkasala sa atin, kahit ano pang nangyari. Para tayo, pag humingi tayo ng tawad sa ating tatay, papatawarin din tayo dahil madami rin tayong naging kasalanan. Karumal-dumal din yung mga kasalanan nagawa natin.
Kaya dapat papatawarin natin yung mga tao nagkasala sa atin. So, ang gagawin natin, pag nagkasala sa atin, i-rebuke, pagsasabihan sila at kung naghingi ng tawad, papatawarin. Even if they sin against you 7 times in a day and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Kahit pa ulit-ulit. Kahit pa ulit-ulit. Nakalagay dito sa verse 4. You must forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day. Sa isang araw, nagkasala sa'yo ng 7 beses. At bumalik sa'yo ng 7 times. At nagsasabi na, sorry, I repent. Patawarin mo ko. Dapat patawarin natin. Yun ang turo sa atin. Ito ang turo sa atin na ating Diyos, na si Jesus. The apostle said to the Lord, increase our faith. Sabi ng mga apostles, kasi napakahirap gawin to, magpatawad ng tao, pero hindi to imposible dahil kay Jesus Christ saka kay Almighty Father. Kasi sabi ng mga apostles, tulungan mo kami na dumami ang faith namin, magkaroon kami ng maraming faith, tumaas ang faith namin. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Sabi ni Jesus, kung meron kang faith na sinliit ng mustard seed, pwede mong sabihin sa isang mulberry tree, be uprooted, matanggal ka sa iyong pagkakatanim dyan sa lugar na yan, at maitanim ka sa dagat. And it will obey you kung meron kang faith kahit na kasing liit ng mustard seed. Bakit nasabi ni Jesus to? Dahil yung faith natin, ibibigay natin kay Jesus Christ. Siya ang may power. Wala sa atin ang power na kay Jesus Christ, na kay Almighty Father. Kaya kahit maliit lang ang pananampalataya natin, kung talagang naniniwala tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father, walang imposible kay Jesus Christ. Walang imposible kay Almighty Father. Lahat nakikita nyo naman, di ba, sa araw-araw, binabantayan tayo ni Almighty Father. Walang imposible kay Almighty Father. Minsan na pinagpipray mo, nagugulat ka, ay binigay ni Lord ang panalangin ko. Bakit hindi sa ibibigay? Di ba pinagpray mo yon? Oh. Kaya wag tayo magugulat. Ay pinagpray ko, nagbibigay sa akin. Siyempre ibibigay kasi pinagpray mo with faith in Jesus Christ and the Almighty Father. Suppose one of you has a servant plowing or looking after the sheep. Will he say to the servant when he comes in from the field, come along now and sit down to eat? Kung merong isang servant na nagbabantay ng iyong sheep tapos nagpa-plow ng lupa o kaya nagpa-plow ng lupa. Ano ba yung nagpa-plow ng lupa? Nagbubungkal ng lupa. Di ba sasabi niya sa servant niya, halika dito, kumain ka, umupo ka rito at kumain ka. Ganun ba ang sasabihin ng master? Won't he rather say, prepare my supper, get yourself ready, and wait on me while I eat and drink? Ganun ang sasabihin ng master. No? Maghintay ka muna, ayusin mo yung pagkain ko, yung kakainin ko. Mag-antay ka dyan habang kumakain ako at umiinom. At pagkatapos nun, you may eat and drink. Pagkatapos nun, ikaw naman ang kumain. Will he thank the servant because he did what he was told to do? So you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Papasalamatan ba niya ang kanyang tauhan?
Kasi inutos niya. Kasi ginawa ng tauhan ay pinag-uutos sa kanya. So also, when you have done everything, kaya kayo, kung natapos nyo ang yung trabaho, ano ang sasabihin nyo? We are unworthy servants. We have only done our duty. So tayo, may duty tayo. No? Gawin natin yung ating duty, yung ating responsibility as followers of Christ. Dapat alam natin kung ano na ang gagawin natin. I-share natin ang good news at ipapractice natin tunuro sa atin ni Jesus Christ. Dahil yung master natin, si Almighty Father, nagtatrabaho din. Kahit ginagawa natin ang duty natin, minamahal tayo. Ginagawa rin ang duty natin, pero minamahal din tayo ng ating boss, si Jesus Christ, at si Almighty Father. Para mag-increase ang faith natin, gagawin natin ang duty natin, araw-araw. Yung responsibility natin as Christians. Ano yung responsibility natin? Alam ba natin? Yung ipinag-utos sa atin ni Jesus Christ. Alam naman natin yung ipinag-utos, di ba? Mamahalin natin si Almighty Father. Mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Yung mga nandito na mga commands ni Jesus Christ, susundin natin. Yung itinuturo niya, ipapractice natin. Hindi lang natin binabasa, ipapractice pa natin. Kasi servant tayo. Pero kahit na servant tayo, mahal tayo ng tatay natin. Itinuturing niya tayong mga anak niya. Si Jesus Christ, itinuturing niya tayong friend. Importante tayo. Verse 11, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Papunta na ngayon ng Jerusalem si Jesus. Nagta-travel siya sa border ng Samaria at Galilee. So, hindi pwedeng dumaan ng Samaria, di ba? Or sa lugar ng mga Samaritans. Kasi, hindi sila welcome. Kaya, imbis na shortcut na dire-diretso lang sila, umiikot pa sila para hindi nila madaanan ang lupain ng mga Samaritans or ng Samaria. Kaya sa border sila dumadaan, gitna ng Samaria at Galilee, kasi hindi nila pwedeng daanan yung lupa ng Samaritan. Kasi nga, galit sa kanila ang mga Samaritans. As he was going into a village, 10 men who had leprosy or kung anumang skin disease to, no, met him. 10 lalaki ang merong ketong or skin disease. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. So, 10 mga may ketong yun, ano. Alam naman natin yung ketong, diba? Meron ba bang keto ngayon? Or leprosy? Yung nauupod yung kamay mo. Tsaka yung mga daliri sa paa, nauupod yung ilong o tenga. Ganon yung bacteria ng leprosy. When he saw them, he said, go show yourselves to the priests. Sabi ni Jesus Christ,
And as they went, they were cleansed. Kasi naawa si Jesus sa 10 mga lalaki na merong ketong. Kaya, nung makita ni Jesus sila, nagpapansin sila kay Jesus, tinawag nila si Jesus eh. Kaya ang sabi ni Jesus, magpunta kayo sa priest. Kaya, sinasabing magpunta kayo sa priest kasi sa Old Testament, pag may mga sugat or sakit ang mga tao, para ma-check kung magaling na, pupunta sa priest. Kaya, sinasabi ni Jesus, magpunta kayo sa priest. Ipakita ninyo ang inyong mga sugat. No, alam ninyo yun, di ba? Kaya sinasabi ni Jesus na kaya pag nagpapagaling si Jesus, sinasabi niya, magpunta ka sa priest, ibigay mo yung kung ano man ang offering para sa mga taong gumaling. Kasi nga, meron yung utos sa Old Testament. Nasa Book of Leviticus. And as they went, they were cleansed. So, yung 10 lalaki na to, gumaling sila nung papunta sila sa priest para ipacheck yung kanilang mga sugat at sakit. So, verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back. Praising God in a loud voice. So, isa sa 10 na gumaling, nung makita niyang gumaling siya, bumalik siya. Inasalamatan, pinuri si Almighty Father sa malakas na boses. At nagpatira pa siya sa paa ni Jesus. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Nagpatira pa siya sa paa ni Jesus Christ at pasalamat ng madami. At pinuri si Almighty Father sa malakas na boses. Sa verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Di ba 10 kayo na pinagaling ko? Sabi ni Jesus, 10 ang gumaling, 10 ang nalinis. Where are the other 9? Asa na yung 9 na gumaling? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Kasi Samaritan yung nagpa-salamat. Wala bang bumalik kahit isa para magpupuri sa Panginoon, kay Almighty Father, maliban dito sa foreigner na to na isang Samaritan? Sabi ni Jesus, then he said to him, rise and go, your faith has made you well. So sa 10 na pinagaling, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Tayo ba? Pag binibigyan tayo ng blessings ni Almighty Father, araw-araw, dapat lagi tayo magpapasalamat. Nakakahiya kay Jesus, no? Na hindi tayo nagpapasalamat. Kaya lagi tayo magpapasalamat. Sa tatay natin, lagi natin siyang purihin. So verse 20, once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, isang beses may isang pariseyo ang nagtanong kay Jesus kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Hindi natin malalaman kung kailan na ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, hindi natin ito maobserbahan. Nor will people say, here it is, or there it is. O kung ang tao ay magsasabi na, ito siya, o andito na. Ayun. Because the kingdom of God is in your midst. Sabi ni Jesus, nasa midst na ninyo. Kasama na ninyo ang kingdom of God. Sabi ni Jesus Christ. Inaantay ninyo na dumating ang kaharian ng Diyos, ang kingdom ni God. Pero, hindi yun maobserbahan kasi kasama na ninyo because the kingdom of God is in your midst. Dito sa ibang version, you won't be able to say, here it is, or it's over there, for the kingdom of God is already among you. Sabi ni Jesus Christ, kasama ninyo ang kingdom of God. Asan ang kingdom of God? Nasa puso natin.
Pag may pananampalataya tayo, nasa puso natin, lagi nating daladala ang kaharian ng Diyos. Sa puso natin. Dahil sa puso natin nananahan yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ, tsaka ang Holy Spirit. Kung mahal natin sila, nasa puso natin sila, hindi natin sila mawawala. Hindi na kailangan magpunta tayo sa kung saang lugar para hanapin ang kaharian ng Diyos kasi nasa puso na natin, daladala natin. Hindi tayo kailangan pang maghanap ng mga tao para yun ang kingdom of God or kung sino mang leader o dito tayo magpunta kay leader, siya ang kingdom of God. Hindi. Nasa sa atin, nasa puso natin. Si Jesus na ang may sabi. Hindi yun maobserbahan, hindi yun makikita kasi ang kingdom of God ay nasa sa atin na, nasa puso natin. At pag kinuha na tayo ng tatay natin, makukuha na natin ang inheritance natin. Yung heavenly kingdom. Dahil nasa puso natin, yung tatay natin, yung time na pagkukunin na niya tayo, mapupunta na tayo sa lugar na bahay ng tatay natin. And then he said to his disciples, the time is coming when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. Sabi ni Jesus, darating ang panahon na gustong-gusto ninyo o ang makita ang araw ng Son of Man, but you will not see it. Sabi ni Jesus, people will tell you, there he is or here he is. Do not go running off after them. Pag sinabi ng mga tao, andito siya, ayun siya, huwag kayong susunod o susundan ang mga tao na yon. For the Son of Man in his days will be like the lightning. Parang lightning si Jesus Christ, which flashes and lights up the sky from one end to another. Ganun ang pagdating ni Jesus Christ. Bigla-bigla na lang. For the Son of Man in his day, parang lightning. Parang flashes of lights. Na magliliwanag sa buong mundo. But first, he must suffer many things and be rejected by this generation. Pero bago mangyari yon, kailangan muna na makaranas siya ng matinding kahirapan. Madaming matinding kahirapan at ire-reject siya ng mga tao bago mangyari ang pagdating ni Jesus Christ. Yung kanyang second coming, una muna, i-reject siya. May crucify siya. Ibig sabihin nito, kasi hindi alam ng mga tao, no? Hindi pa nila alam, no? Kung kailan ang pagdating, ang second coming ni Jesus Christ. Kaya tinatanong ng mga tao, ang sabi ni Jesus, kailangan munang i-reject siya ng mga tao bago dumating siya, yung kanyang second coming, na parang flashes of lightning na magliliwanag sa buong mundo. Just as it was in the days of Noah, so also it be in the days of the Son of Man. Kung ano ang nangyari nung araw kay Noah, ganoon din ang mangyari sa araw sa pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang second coming. Kasi yung kay Noah, hindi alam kung kailan yung pagdating ng ulan, ng malakas na ulan at malakas na baha.
Ganon din ang pagdating ni Jesus Christ, walang nakakaalam kung kailan darating siya. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day of Noah. Nung panahon ni Noah, nagsiselebrate ang mga tao, kumakain, baliwala lang sa kanila. Nag-aasawa sila, nagkakaroon sila ng celebration. Up to the day Noah entered the ark. So yung mga tao baliwala lang sa kanila, yung pagpasok ni Noah sa ark kasi hindi nila inaasahan na magkakaroon ng matinding ulan. Then the flood came and destroyed them all. At nangyari nga na dumating ang matinding baha at namatay silang lahat. It was the same in the days of Lot. Kung mapapansin ninyo, pag nag-explain si Jesus Christ, 2 beses siyang nagbibigay ng example. More than 1 example ang binibigay niya. Minsan 2, minsan 3 ang binibigay na example ni Jesus Christ para maintindihan ng mga tao yung kanyang sinasabi. Yung mga parable, nakikita niyo yung parable, di ba? Yung parable, kahit 3 parable yun, pero iisa lang. 3 magkakasunod na parable ang sinasabi ni Jesus, pero iisa lang yung pinaka message, no? Yung parable of the lost coin, parable of the parable of the lost sheep, parable of the prodigal son. So, kung nakita ninyo, 3 magkakasunod na example yon. Kaya ito naman, nung sa pagdating ni Jesus Christ, nagbibigay rin siya ng example, 2 example din. Una kay Noah, ito yung pangalawa kay Lot. This is sa verse 28. Kung napapansin nyo, no? Kung napapansin nyo lang. Dito sa verse 28, it was the same in the days of Lot. Nung una, binanggit niya, kung nung panahon ni Noah, ganoon ang nangyari. Hindi alam ng mga tao kung kailan ang pagdating ng baha. Ngayon, it was the same in the days of Lot. Ngayon, pareho din ang nangyari sa nung panahon ni Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. Busy rin ang mga tao sa kanilang everyday activities. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Pero nung umalis si Lot sa Sodom, umulan ng fire and sulfur galing sa langit at napuksa silang lahat, namatay lahat ng mga tao sa Sodom and Gomorrah except Lot and his 2 children. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. Ganon din ang mangyayari pag in-reveal na si Jesus Christ. On that day, no one who is on the housetop with possessions inside should go down to get them. Sa pag nangyari na pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang second coming, no one who is on the housetop with possessions inside should go down to get them. Huwag nang maggawa ng kahit ano pa. Likewise, no one in the field should go back for anything. O ito, 2 na naman ang sample niya, no? Una, no one who is on the housetop with possessions inside should go down to get them. Pangalawa namang example niya, no one in the field should go back for anything. Ibig sabihin, pag dumating na si Jesus Christ, wala nang dapat nang gawin ng tao, hindi na kailangan maging busy. Hindi na kailangan magtatakbo. Walang matatakbuhan. Wala kang masasave na mga possession mo. Kahit ano. Sa pagdating ng second coming ni Jesus Christ. Remember Lot's wife. Whoever tries to keep their life will lose it. And whoever loses their life will preserve it. Tandaan ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ano bang nangyari sa asawa ni Lot? Di ba iniligtas na ng 2 angel si Lot tsaka yung kanyang family, yung wife niya tsaka yung 2 children niya, yung 2 daughters niya. Pero anong ginawa ng asawa ni Lot?
tumingin siya, no? Bumalik yung paningin niya dun sa nasusunog na Sodom. Kasi iniisip ng asawa ni Lot, kawawa naman yung mga natira nilang mga hayop doon. May mga ari-arian sila doon, yung bahay nila, baka may maginto sila. Dahil ang dala-dala lang nila, konti lang. Kasi nagmamadali sila. Kung ano lang ang damit nila, yun na lang ang dala nila. Yung mga bagay na mga mahalaga, yung mga alahas nila, naiwan nila. So, ang nangyari kay Lot, naging asin siya, no? Pillar of salt. Tumingin pa kasi siya. Tiningnan niya yung kanyang mga bagay, mga material possessions. Hindi na maimportante ang material possessions. Kaya anong nangyari sa kanya? Naging pillar of salt siya. Ibig sabihin, namatay din siya. Napuksa rin siya. Kasama ng mga taga Sodom. Kahit isinave siya ng mga angels, nasira din siya, napuksa rin siya. Dahil lumingon siya. Tinignan pa niya yung kanyang nangihinayang pa siya sa mga material things, sa earthly possessions niya. Kaya ang sabi ni Jesus dito, whoever tries to keep their life will lose it. Kung sino man ang gusto na i-keep, no, ang kanyang buhay, ay mawawala niya to. Sabi ni Jesus. And whoever loses their life will preserve it. So kung ang tingin mo ay lagi lang nasa mundo na to at wala sa kay Almighty Father, malulose mo yung life mo. Kasi mas ginagawa mong importante yung mga bagay dito sa mundo. Gusto mo i-keep yung life mo here on earth. Pero pag kinip mo yung life mo here on earth, mas lalo mong mawawala ito. And whoever loses their life will preserve it. Kung ibinigay mo ang buhay mo at nawala ang buhay mo, mape-preserve mo yun. Kung nawala ang buhay mo, mape-preserve mo yun. Mapupunta ka ngayon kay Almighty Father. Etong whoever tries to keep their life will lose it. Kinip niya yung life niya dito sa mundo. Mas tinignan niya yung mga earthly possessions niya. Mas yun ang pinahalagahan niya. Ang nangyari ngayon, malulose niya ngayon yung kanyang life. Paano niya malulose ang kanyang life? Mapupunta niya ngayon sa Hades, sa eternal damnation, sa realm of the dead. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya para hindi natin malose ang life natin, para ma-preserve natin ang life natin, rather, hayaan natin yung mga earthly possessions dito. Wag ito ang tingnan natin. Wag yung mga material things. Imbis na ang i-focus natin ay ang para kay Almighty Father, mas pinafocus natin ang sarili natin to gain material things in this world. Sa gusto natin mag-gain ang material things, makakalimutan natin si Almighty Father, napapalayo tayo sa Kanya. Kaya nalulose natin yung life natin. Gusto niyo ba yan? Sa trabaho, no? Ano ang gagawin mo? Manlaloko ka or mandadaya ka para makagain ka lalo ng maraming possessions. Nag-gain mo nga yung possessions, yung life mo, na-keep mo yung life mo dito sa lupa. Pero, in the long run, malulose mo yun kasi mapupunta ka ng Hades. Ngayon, kung mas pinaprioritize mo si Almighty Father, maglalakad ka ng tama, hindi ka makikiayon sa mundo na to, makikibaka ka sa mundo na to ng patas, hindi ka man loloko ng tao, hindi ka man yumaman dito sa mundo na to, pero makikip mo naman yung life mo, mapre-preserve mo in heaven dahil si Almighty Father ang magbe-bless sa iyo. Matutuwa si Almighty Father dahil hindi ka swapang, hindi ka ganid. Verse 34, I tell you on that night, 2 people will be in one bed.
sa panahon na yon, dalawang tao ang nasa higaan. One will be taken and the other left. Isa ang masasave ang kanyang life at isa naman ay maiiwan. Two women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. So, ito, dalawa na naman na example na binigay ni Jesus, no? Una example is, two people will be in one bed. One will be taken, the other left. At yung pangalawang example, para maintindihan ng tao, no? Kaya ginagawa ni Jesus na dalawang example, gusto niya na maintindihan natin. Two women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. Ito ang mangyayari sa pagdating ni Jesus Christ. Sa pagdating ni Jesus Christ, walang pasabi. Normal, no? Kaya itong isang time na to, on that night, no, gabi ang nangyari sa dalawa, no, natutulog. Ito namang isa, dalawa namang babae ang nagtatrabaho. Kasi yung mundo natin, hindi naman lahat pare-parehong umaga tayo, di ba? Hindi naman pare-pareho na gabi. Sa ibang parte ng lugar ng mundo, gabi. Sa ibang parte ng lugar ng mundo, umaga. So, isang beses lang mangyayari to. Sa ibang parte ng mundo, gabi, baka gabi mangyari. Sa ibang parte ng mundo, umaga. So, isang beses lang mangyayari ito. Kaya binigyan tayo dito ni Jesus ng example. Yung kanyang pagdating. At ang makakaalam ng kanyang pagdating, si Almighty Father lang. Kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan siya uli pabababain dito ni Almighty Father para sa kanyang second coming. Walang binabanggit na rapture dito, no? Gusto ko may rapture. Gusto ko talaga. Kasi ano yun, magiging warning yun, ay may rapture. Na-rapture na. Ay, naiwan ako, ganon. Pero, gusto ko meron sana. Pero wala akong makita sa Bible. Walang itinuturo si Jesus Christ about the rapture. Yung rapture, gaya nga na nabanggit ko dati, it was coined by John Darby. Si John Darby ang nag-paumpisa ng turo ng rapture. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Yung may background na dyan about Christianity, alam niyo yung siguro yung sinasabi ko, no? Yung tito ko sabi niya may rapture. Pero wala akong makita sa Bible eh. Yung rapture, tinuturo yun ni John Darby. Tapos itinuturo ni John Darby sa kanyang college na meron siyang school, no? Tapos kumalat na yon sa ibang mga Christians. Pero, walang word na rapture dito at wala sa Book of Revelation. Kasi yung rapture parang sign na yun eh. Dumating na si Jesus Christ, naiwan tayo. May movie na rapture, ganoon ang sinasabi nila na rapture, pero wala sa Bible yon. Wala akong makita sa Bible na ganoon ang mangyayari. So, ang nakalagay dito sa Bible, ano ang nakalagay dito sa Bible? Hindi alam kung kailan, it's either umaga or gabi, dahil yung mundo naman natin, hindi lahat ay umaga o gabi, no? Where, Lord? They ask. Sabi niya, saan mangyayari yon, Lord? Where there is, he replied, where there is a dead body, there the vultures will gather. Nagsalita na naman si Jesus ng figures of speech. Saan, Lord? Sabi ng mga disciples. Saan mangyayari iyon?
Where there is dead body, there the vultures will gather. Asan ba yung mga dead body? Dito sa earth. Dito mangyayari to. Sa buong mundo. Yung vultures, alam naman natin yung symbolic ng ibig sabihin ng vultures, mga ano to, nagagather yung mga demons. Yung dead body, ito yung mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Saan mangyayari yun? Dito sa earth. Okay? Ang pagdating ni Jesus Christ. Hindi alam ng mga tao kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Isinasabi niya dito sa Luke chapter 17. So yung duty natin, alamin natin na responsible tayo sa kapwa-tao natin. Kaya, yung kilos natin, babantayan natin. Yung sarili natin, huwag natin bantayan na ibang tao. Yung sarili nga natin, hindi natin mabantayan, Ibang tao pa binabantayan natin. Bantayan natin yung bibig natin. Pag nakapagsalita tayo ng masama, Lord, sorry, Lord. Sorry. At magpapatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Kahit pa ulit-ulit papatawarin natin, yun ang turo sa atin ni Jesus Christ, dahil tayo pa ulit-ulit din tayo nagkakasala sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. At yung pananampalataya natin, i-anchor natin kay Jesus Christ, maniwala tayo sa Kanya. Dahil powerful si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Nagbabasa na ba tayo ng Bible? Kahit Old Testament, basahin natin. Jeremiah, Isaiah. Yun, basahin natin. Tapos kung gusto nyo yung law, yung mga law, nandun sa Leviticus, tsaka sa Deuteronomy. Yung sa Numbers, kaya Numbers ang name nun, kasi yun yung bilang ng mga tao. Yung genealogy. Para makilala natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Lahat ng sinasabi ni Jesus Christ dito, sinasabi nito ni Almighty Father dahil isa sila ng hangarin, iisa sila. Sa ngayon, yung kaharian ni Almighty Father, nasa sa puso natin dahil sa ating puso nakatira sa tatay natin tsaka si Jesus Christ. Lagi-lagi natin silang kasama. Kahit saan tayo magpunta. Pero darating ang panahon na darating si Jesus Christ dito sa earth. Second coming niya. Kaya sinasabing second coming, pangalawang pagbabalik niya dito sa mundo. Kasi yung unang coming niya, ito yung kanya, yung nandito sa Matthew, Mark, Luke, John, pinanganak siya, naging tao siya. Yung second coming niya, babalik na siya as king, as a judge. Dito sa Matthew, Mark, Luke, John, as savior, no? Savior natin siya, siya ang nagligtas sa atin, siya yung sacrifice. Tapos pagbabalik niya, siya na yung magja-judge sa atin. So sa ngayon, hindi tayo ginajudge ni Jesus Christ. Inilalapit niya tayo kay Almighty Father sa ngayon. Tutulungan niya tayo. Makilala natin yung tatay natin. Pero lahat ng bagay may hangganan. Hindi lahat ng oras
mapagbibigyan tayo. Pero ang haba na kasi ng oras sa pinagbigyan tayo ng tatay natin tsaka na Jesus Christ. Kaya sa Judgment Day, dun na yung huhusga na tayo. Lahat tayo. So ngayon pa lang, gawin na natin yung dapat natin gawin. Pero kahit hindi pa dumarating yung Judgment Day, sundin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kasi yung buhay natin dito sa mundo, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, diba? Hindi natin alam ang mga mangyayari. Kahit mamayang gabi lang, hindi natin alam ang mangyayari. O bukas ng umaga, or sa isang araw, hindi natin alam. Hindi natin nahawak ang buhay natin. Wala tayong hawak. Wala tayong may pagmamalaki. Mga servant lang tayo na binigyan ng importansya. At binigyan ng karapatan na tawaging tatay si Almighty Father. Dahil nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Sana lagi nating maiisip yun. Na wala tayong kwentang tao talaga. Na wala tayong on our own, wala tayong magagawa. We are at the mercy of Jesus Christ and the Almighty Father. Wala tayong may pagmamalaki. Kung ano mang meron tayo. At yung mga ginagawa natin, na akala nating makaka-gain tayo ng earthly possessions, ng material wealth in this world, hindi importante yon. Ang importante si Almighty Father. Yung lumakad tayo ng naayon sa gusto ng tatay natin. I-prioritize natin ang pagiging followers of Christ over the works of this world. Ang pagiging follower ni Christ, kahit anong trabaho mo, no? Example, it's kung doktor ka, bilang isang doktor, gagawin mo ng tama yung trabaho mo. Tutulong ka sa tao. Hindi lang puro pagpapayaman. Ganun din pag isa kang lawyer, ibagtanggol mo yung mga tao na mga naapi. Hindi ka kukuha ng malaking kabayaran at kinukuha ka lang para sa pagmayamang korporasyon. Hindi ganun ang isang pagiging Kristiyano. O kahit pangkaraniwang empleyado ka, hindi ka mangkukupit ng pera ng boss mo para makagain ka lang ng konting barya, mangungupit ka, nanakawan mo yung boss mo. O kahit oras man lang, hindi, may oras pa ako, wala yung boss ko, pagpetiks muna ako, hindi mo na magtatrabaho, nagnanako ka ng oras. Ang gusto ni Almighty Father, i-practice natin, natutunan natin. Ganun na ang isang servant. Kasi ang akala lang natin, yung servant is nandun ka sa congregation, kumakanta ka. Hindi lang yun ang servant. Lahat tayo, servant, kahit ano ang trabaho natin. Dapat makita sa atin yung ilaw ni Jesus Christ. Dahil nasa puso natin sila nananahan. Dahil hindi natin alam kung kailan
ang buhay natin dito. Hindi natin alam kung kailan ang pagdating ni Jesus Christ. Dalawa yon, yung buhay natin dito, hindi natin alam. At yung pagdating ni Jesus Christ, hindi natin alam. No? Kaya hindi pinapasabi ni Almighty Father kung kailan ang dating ni Jesus Christ para lagi tayong ready, lagi tayong tama ang gawin. Kasi pag alam na natin yung dating ni Jesus Christ, alam na namin kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Sa ngayong araw na to, hindi muna ako magiging follower ni Christ. Gagawa muna ako ng maraming kasalanan kasi alam ko naman kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Pag alam ko nang dadating na si Jesus Christ, saka na ako magiging faithful. Hindi ganon. Kaya hindi pinapaalam ni Almighty Father kung kailan ang pagdating ni Jesus Christ para lagi tayong handa, lagi tayong faithful, lagi tayong maging karapat-dapat, maging perfect. Yung mga sacrifice sa Old Testament, ang sinasacrifice doon kay Almighty Father, mga perfect na mga animals, na mga pananim perfect. Si Jesus Christ, siya yung perfect sacrifice kasi kahit minsan hindi siya nagkasala. Ngayon, para maging perfect tayo, gaya ni Jesus Christ, gagayahin natin si Jesus Christ. Kagaya na sinabi ni Jesus Christ, we will eat His flesh and drink His blood. Yung buong pagkatao natin. Yung nutrients ni Jesus Christ, isasabuhay natin, iano natin sa katawan natin, sa utak, sa isip, sa puso, sa gawa, lahat. Malaki ang responsibility natin at malaki ang expected of us. Dahil anak tayo ni Almighty Father. Narrow ang road na dadaanan natin. Narrow ang path. Parang filter. Namadaan tayo sa filtration. Kaya hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ni Almighty Father. Lagi tayong mag-pray para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Hindi natin malimutan si Jesus Christ kasi Almighty Father, yung path na dadaanan natin. So, dapat nagmamature na tayo as Christians. Hindi tayo magiging cause na magkasala ang mga tao. Gaya ni Jesus Christ, siya yung napakalinis. Hindi siya ang nagiging cause ng kasalanan ng tao, kundi siya ang nagligtas ng tao. Gagayahin natin yung ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang matinding sakripisyo. Susundan natin yung yapak niya, yung mag-obey tayo. Magiging obedient tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. Magpapasakop tayo. At syempre, papatawarin natin yung mga tao nagkasala sa atin. Thank you and God loves us all so much.